Meron ka bang tirang lechon dyan at saka dalawang instant noodles? Halika dito mga kasambreros at gagawa tayo ng napakasarap na putahe, masarap na imbensyon na recipe ni Kasambrering Dennis Jarong. Meron nga pala kaming tirang lechon manok mga kasambreros kahapon, kung kaya naisipan kong gumawa ng panibagong recipe. Ito ang ating mga kakailangan ingredients mga kasambreros, at simulan natin syempre sa paghugas ng ating mga sahog or ang ating mga ingredients na napaka-importante talaga mga kasambreros, kasi nga cleanliness is next to godliness, at saka dapat meron tayong proper hygiene. Charong, proper hygiene ka dyan. Sisimulan natin ang ating alugbate na may scientific name na Basilia alba at may English names na Malabar spinach or Malabar nightshade. Charong, ito pa repolyo mga kasambreros, no? Ito yung ating mga ingredients mga kasambreros, no? Repolyo, yung kalabasa syempre na masustansya, na hindi ko talaga tatantanan kasi napakasarap nito at paborito ko. Ito, hiwain na natin mga kasambreros ang ating kalabasa. Share ko lang po mga kasambreros na umulan na po dito sa amin, kaya nakapag-ipon na kami ng tubig at saka nakapagdilig na rin o nadiligan na rin ng mga halaman. Meron tayong saging na saba mga kasambreros. Ito isa sa mga nagbibigay din ng lasa at manamis na lasa mga kasambreros sa ating lulutuin. Syempre ang ating bawang, ang sibuyas at ang sibuyas dahon, no? Sibuyas na laman at saka yung sibuyas dahon. So ito lahat ang ating ingredients mga kasambreros. Meron tayong 3 itlog, saktong-sakto para I love you. Charong, saan ko ba may pugo dito? Ano ba, pasawis kasi Dennis. Ito na nga, no, sisimulan natin ang ating pagigisa ng ating pampabango at pampalasa. Syempre ilalagay na natin ang ating secret na ingredient. Hindi na siya secret, no, ang ating lechon manok, at lalagyan lang ng konting tubig. At ito, hindi natin to kailangan mga kasambreros, no. Ang gagawin natin dito, itatapon natin, charong, ilalagay lang po sa gilid. At saka pati yung yung mantika, hindi natin kailangan yan. Kung kaya, dyan ka muna, itsapuera ka muna. Dahil kumulo na pala ang ating sabaw mga kasambreros, ay nilagay ko na ang kalabasa at ang saging. Sinabay ko sila. Pwedeng pagsabayin sila, pero sa pagjojowa at pag-asawa, never ever, kasi baka mapapatulog ka. O yan, diba? Napatawa pa si Kasambreros Dennis, tawa-tawa ka dyan. Ito na mga kasambreros, kasi malapit na rin maluto ang ating kalabasa at saka yung saging na sabay. Nilagay ko ng ating mga ingredients na repolyo at saka ang alugbati na ang saging. Ito, 3 itlog na I love you para mahal ko kayo. Charong, ganito dapat ang pagbiyak niya. Kasi parang professional kuno tayo. Charong, professional ang meaning. Joke lang po mga kasambreros, pinapatawa ko lang po kayo kasi bawal ang boring dito. Ako lang pwede maging boring. Charong, tinikman na ni Kasambreros Dennis dahil luto na ang ating special noodles mga kasambreros. Nagiging special kasi may kasamang pagmamahal. Kumuha rin pala ako ng dahon ng saging mga kasambreros para paglagyan ng ating, ayan, di ba? Maganda, kasing ganda niya. Charang! Masarap siya mga kasambreros. Try nyo ko. Sa bawat pagkain mga kasambreros, huwag natin kalimutang magdasal at magpasalamat sa Panginoon. So itong ginawa natin, tinanggal natin yung usual na vetchin at saka lasa natin kapag sinabing instant noodles. Maraming salamat din po pala kay Ate Rochelle Comontas na murang-mura ang bigay niya ng kanyang mga gulay kanina, yung repolyo, yung sibuyas dahon, yung iba pang mga ingredients mga kasambreros. Masarap siya. Try nyo po. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang Lucky Me mga kasambreros ay na-introduce ng kumpanyang Mount Nissen noong February 1, 1989 at ngayon ay 35 years old na. At ang Lucky Me Pancit Canton naman ay na-introduce noong taong 1991 bilang pinakaunang dry stir-fry pouch noodles. At ito pa ang konting kalamang dapat na alam mo. Kung inaakala mo mga kasambreros na pagmamayari or ang founder nito ay Chinese mga kasambreros, nagkakamali po kayo, kasi ang Mount Nissen na may dating pangalang Mount Denmark Nissen Biscuit Corporation ay pagmamayari talaga ng isang Pinoy, at ang current CEO nito ay si Henry Suisanto. That's according sa Forbes.com 2023 data. Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po si Kasambreros Dennis, nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment, and paalam! Ayan, special noodles kayo dyan. Special Lucky Me noodles. Bye-bye! See you sa next segment! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasambreros Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking.
Cry and cry, Toto. Our vocabulary term is bellicose. Bellicose. Uy, bunganga mo, Toto. Grabing iyak mo. Di ba kayo nagtataka mga sombreros? Grabe ang desire ni Toto dito sa Big Book. Ang bellicose mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga taong nagpapakita talaga ng desire, ng paraan, ng dahilan para makipag-away. No? Gusto ko ito para natin makipag-argue, makipag-away, mga trouble seeker, mga trouble finder. Ayaw po natin ng tropa na ganito, ng mga palaaway ng mga tropa. Ang mga possible synonyms natin dito ay belligerent, pugnacious, kung napanood niyo yung vlog natin sa belligerent at saka pugnacious, warlike, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. The Sultan showed off in a bellicose tone as he stamped on the platform and squared up to his rival Toto. Bellicose. Sultan, Sultan, Sultan. Do you know the historical Sultan Kudarat? Speaking of Sultan Kudarat, mga sombreros, doon po ako isinilang, no, sa Isulan, Sultan Kudarat. That's my birthplace. Tapos, graduate man ako sa Tacurong City, Sultan Kudarat din, no? Share ko lang naman. Speaking of Sultan Kudarat, mga sombreros, ang pangalang Sultan Kudarat o ang probinsyang Sultan Kudarat ay hango or mula sa pangalan ng dati nitong Sultan or leader na si Sultan Kudarat or Muhammad Dipatuan Kudarat. Siya po ay hindi talaga nahuli ng kanyang mga kaaway until or kahit na siya ay malapit na ang mamatay. Ang bellicose mga sombreros ay mga taong naghahanap ng away, no, parating gusto ng away, mga palaaway, no, and it stops the spreading of the gospel, no. Yung mga nagre-reject sa gospel po ay isa rin sa mga taong nagsasabi na ayoko ng gospel, yung mga taong naghahanap parati ng away, mga warlike, no, mga talagang nagsisimula ng away, mga troublemaker, no, mga belligerent. Ganun po. Basahin po natin yung mga nagre-reject or nagsistop or parang pinipigilan nila ang paglaganap ng gospel. Sabi dito, 2 Corinthians 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita, no, yung mga hindi naniniwala. Dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Matthew or Mateo 28:19-20, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila o ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo or Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. This was Jesus Christ. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Wow. John 5:24, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, this was Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So yung pag-reject natin mga sombreros sa Holy Bible or sa Word ng Panginoon, hindi lamang po yung ayaw ko niyan. Yun po yung mga tao din na walang panahon sa Diyos, no? It's one way of showing na you reject the gospel, you reject the Holy Bible, you reject the Word of God. That is why you don't want to listen, you don't want to read, you don't want to dig more or to learn more about the gospel. And that's one way of saying na ayaw ko sa salita ng Panginoon. That is why it's very important to read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba mga sombreros kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok ay gawa sa keratin. Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Ito po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambry Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng ginayang lahat ng faith of love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!